Naibaba na mula sa crash site ang 12 piloto ng bumagsak na FA-50 fighter jet sa Bukidnon. Ang isa sa mga piloto ikakasal sana ngayong buwan. Saksi si Chino Gaston. Nasa ika-6 na taon na sa serbisyo at ikakasal na sana sa March 15 si First Lieutenant AJ Dadulia, pero di na yan matutuloy matapos bumagsak sa Bukidnon ang pinalilipad nitong FA-50 fighter jet nitong Martes. Kabilang sa naabo ang mga plano niya para sa pamilya. Nagtatanong siya kung bibilhan ba namin ng wheelchair yung papa namin para sa kanyang kasal. Pagkatapos ng kasal, gusto niyo muna mag-spend ng ilang mga araw o siguro linggo kasama yung mapapangasawa niya po. Dahil mula sa Bukidnon ng pamilya ni Dadulia, iniisip na lang ng pamilya na inalay nito ang buhay sa misyong susuporta sa operasyon laban sa mga rebelde sa probinsya. Tinitingnan na lang po na si AJ ay nakapag-uwis ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam. Pumanaw rin ang kasama ni Dadulia sa bumagsak na fighter jet na si Major Jude Salangoy, isang veteranong pilotong kasama sa mga ipinadala ng Philippine Air Force sa pitch black exercises sa Darwin, Australia. Kaninang madaling araw lang na ibaba ang mga 12 piloto mula sa Mount Kalatungan matapos ang hanggang 6 na oras na paglalakad ng mga sundalong nag-recover sa mga labi sa crash site. Dinala na ang mga labi sa isang punerarya sa Cagayan de Oro at ililipad naman bukas o sa Sabado sa Villamor Air Base para gawaran ng military honors. Bukod sa mga labi ng mga nasawing piloto, na-recover na rin ang flight data recorder ng eroplano kung saan makikita ang bilis, taas at kondisyon ng eroplano nang ito'y nadisgrasya. Nakarating na rin sa Bukidnon ang investigation team ng Philippine Air Force at umakyat sa crash site para magsagawa ng forensic investigation. We're going to look at all angles. Yes, you've mentioned material factor, mechanical factors, about human factor. We're going to look at their medical records, their mental state records, and aside from that, environmental is also a factor. Hindi naman masabi ng Department of National Defense kung maapektuhan ng insidente ang planong pagbili ng karagdagang 12 pang FA-50 fighter jet. It's too early to tell, and so far the FA-50 has had a very good track record in its service. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nagbitiw sa pwesto si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ni Uy ayon sa palasyo. Wala pang binigay na opisyal na dahilan kung bakit nag-resign si Uy. Magtatalaga muna ng officer in charge habang wala pang ina-appoint na kapalit niya. Kinukunan pa namin ng pahayag si Uy. Taong 2022, itinalaga si Uy bilang unang kalihim ng DICT sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga hindi nakatapos ng kolehiyo pero gustong magkaroon ng degree, nilagdaan na ang isang batas na sagot sa inyong pangarap basta may sapat kayong work experience. Kung paano, alamin sa pagsaksi ni Darlene Kai. Inilabas na ng PSA ang listahan ng mga trabahong may pinakamataas na arawang sweldo ngayong taon. Nauuna riyan ang mga manager na may average na kita na 1,300 pesos kada araw. Sunod ang mga nasa armed forces at mga professional na may kinalaman sa science, social science at iba pang mga larangan. Karamihan sa mga trabahong tulad nito, requirement ang diploma sa kolehiyo. Kaya naman ang hihinayang si Angeline na hindi natapos ang kursong business management dahil kailangang magtrabaho agad para sa pamilya. 10 taong siyang nagtrabaho sa sales, 5 taon bilang barangay health worker at ngayon ay isa ng barangay secretary. Hinahanap college graduate, kailangan at least 2 years to 3 years course bago ka makapag-apply. Eh syempre hindi naman. Pero, posibleng makatulong kay Angeline ang bagong lagdang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. Dito magkakaroon ng mekanismo para kilalanin ng mga dati ng pinag-aralan, pati kaalaman at karanasang nakuha sa trabaho o ibang training at ituring itong alternatibo sa college classes para makakuha ng kapantay na bachelor's o college degree. Pwede yan para sa mga Pilipinong edad 23 pataas, may high school diploma at 5 taon o higit pa sa isang trabahong may kinalaman sa gustong makuhang college degree. This is important because your work will be evaluated and credited as unique.
units in your degree program. Maaaring mag-apply sa isa sa mahigit 100 ETIAP authorized schools na nakalista sa CHED regional offices para ma-assess kung sapat ng unit ang experience mo. Kung lumabas na kailangan pang mag-take ng dagdag units o subjects para sa isang degree, pwede namang mag-night, weekend o online classes. Kung tutuusin, hindi naman na raw bago yung ETIAP dahil may executive order na ukol dito noon pang 1996. Pero ngayong may batas na ay mas mapapalawak at mas mabibigyang pondo raw ito ng pamahalaan para mas marami rin ang makinabang. Target daw na madoble ang mga kolehiyo at universidad na nag-aalok ng ETIAP. Noong executive order pa lang ay mahigit 41,000 na ETIAP graduates mula 1999 hanggang October 2024. Ang bagong batas, kasabay ng patuloy na mga hakbang ng gobyerno para paramihin ang trabaho sa bansa. Sa pinakabagong tala ng PSA, bahagyang bumaba ang porsyento ng mga walang trabaho noong Enero kumpara sa parehong buwan noong 2024. Mula sa 4.5% noong January 2024, 4.3% na lang ang unemployment rate sa bansa noong January 2025. Pero mas mataas yan kumpara sa 3.9% noong October 2024. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Inobserbahan ngayong Marso ang Rabies Awareness Month, kaya nanguna ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagsasagawa ng libreng pakapon at bakuna kontra rabies para sa mga fur baby. Saksi si Emil Sumangil. Libreng kapon, libreng microchip, at libreng bakuna kontra rabies. Sama-sama ang mga fur parents sa Quezon Memorial Circle kanina ngayong Rabies Awareness Month. Ayon sa QC Veterinary Department, dati nasa top 4 ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang laganap ang rabies sa mga aso at pusa. Bumaba na raw tayo sa ika-6 sa ranking kamakailan lang at sana mawala na rin tayo sa top 10 sa loob ng ilang taon. Sana po by 2030, magawa natin ang plano na dapat wala na pong mamamatay na tao dahil sa kagat ng aso na may rabies. Ang rabies ay dulot ng virus na inaatake ang utak ng tao at naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng hayop na infected ng virus. Pero pwede rin itong kumalat sa pamamagitan ng kalmot at iba pang uri ng exposure sa laway ng hayop. Karamihan ng rabies cases sa tao na hawa sa aso. Pero pwede rin ito makuha sa infected na pusa, paniki, lobo, baka, kabayo, kambing, unggoy at kalabaw. Ayon sa DOH, ang inisyal na sintomas ng rabies sa tao pwedeng kahalintulad ng trangkaso. Pwede rin daw sumakit o di kaya'y mamanhid o mangati ang bahaging nakagat. Habang lumalala ang kondisyon, pwedeng makaranas ng pagkalito, pagdedeliryo, sobrang paglalaway, panghihina ng muscle o pagkaparalisa ang pasyente. Kasama na rin dito ang takot sa tubig, liwanag o sa hangin. Hirap sa paglunok at pagsusuka. Ayon sa WHO, kadalasan 7 hanggang 10 araw matapos lumabas ang inisyal na sintomas, mauuwi ito sa cardiac at respiratory failure. Sa ngayon, walang mabisang lunas sa rabies kapag lumabas na ang mga sintomas. Ayon sa San Lazaro Hospital, kapag nakagat ng aso o pusa, hugasan at linisin ang sugat o kalmot gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Linisin at pahira ng povidone iodine o alkohol ang sugat. Huwag gumamit ng bawang, bato o anumang tradisyonal na pamahid. Magpakonsulta agad sa Animal Bite Center. Obserbahan ang nakakagat na hayop sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Ang aso na may rabies, mamamatay mula 1 hanggang 7 araw. Ang rabies po ay 100% nakakamatay. And 98% po ng rabies natin ay galing po sa alagang aso o sa mga aso na hindi bakunado. So, para po makontrol natin ang rabies, bakunahan po natin ang mga alaga natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Tinalakay sa Kamara ang iba't ibang issue sa Senior High School Voucher Program na iniimbestigahan ng DepEd dahil sa umano'y ghost beneficiaries. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil sa
ilang mga kwestiyon. 200 million pesos na pondo para sa Senior High School Voucher Program ang hindi inilabas ng Department of Education para sa school year 2023-2024. Ito ang sinabi ng DepEd sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa umano'y mga Go student na nakikinabang sa programa. Mula nga raw taong 2021, 55 paaralan na ang inalis ng DepEd sa Senior High School Voucher Program. 12 ang iniimbestigahan ngayon. Yung mga schools po na yon, iba't iba po yung kanilang mga findings. Hindi lang po yung sinasabi nating mga students na wala po sa school records or walang class attendance, but also those who are unqualified na mga voucher recipients. Unqualified because they're supposed to apply via the voucher application program, pero hindi po sila nag-apply. The private schools categorize them as automatic grantees. Hindi pa masabi ng DepEd kung ilan ang maituturing na Go students na napabilang sa Senior High School Voucher Program. Ang voucher program ay ipinatupad para makatulong ang mga pribadong paaralan sa mga estudyanteng hindi na kayang tanggapin ng DepEd dahil sa dami ng mga estudyante at kakulangan ng mga pasilidad. Ayon sa DepEd, ang benepisaryo sa junior high nakakatanggap ng 9,000 hanggang 13,000 pesos, habang sa senior high, 14,000 hanggang 22,500 pesos. Nitong 2024, 40 billion pesos ang inilaan para sa voucher program ng DepEd. Halos ganyan din para sa 2025. Reklamo naman ng ilang magulang at guro, tila hindi maayos ang pagpili sa mga benepisaryo dahil may nakakakuha raw kahit may kaya naman. Kasi sa school daw nila, paunahan, first 100. Pagka nag-apply ka sa voucher na yon, makukuha na nila. So nakakuha siya. Yung iba na walang kakayanan, kawawa naman sila. Dumami rin daw ang mga kadudadudang paaralan. Dumami, no? Well, para sa amin, yung mga fly-by-night, no, senior high schools po, no, na nagkalat, no, lalo na doon sa amin sa Kamanaban. Nag-o-offer pa to ng mga incentives doon sa mga public schools. Bibigyan nilang incentive kada isang ulo na mag-e-enroll sa kanilang high school. It's just because may konti lang po talaga tayong mga private schools na medyo pasaway po, Mr. Chair. We are looking at filing criminal cases. Puna ng komite, 10% lang umano ng mga paaralang kabilang sa programa ang aktual na namomonitor. Ang sagot nila ngayon ng DepEd pati ng PAYAC, they aim, yung objective nila maging 100%. Yun ang moving forward, yun ang objective nila na lahat. I guess sa next academic calendar nila Pero again, imposible naman from 10 maging 100, ano? Pero at least nakita natin may significant increase sana. Tiniyak ng DepEd na pinag-aaralan nito kung paano aayusin ang implementasyon ng voucher program. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 67 araw bago mag-eleksyon, kanya-kanyang paglilibot sa bansa, ang mga senatorial candidate, bit-bit ang kanilang mga advokasya. Ating saksihan. Nakiisa si Senator Bato de la Rosa sa pagdiriwang ng Indigenous People Day sa Tiboli, South Cotabato. Nagpaalala si Senator Bongo sa motorcade sa Pasay na unahin ang kalusugan sa gitna ng init ng panahon. Kasama niya si Willie Revillame na namahagi ng jacket at t-shirt sa mga naroon. Sa Iriga, Camarines Sur, kinilalang Honorary Chieftain ng Katutubong Agta si Senator Lito Lapid. Si Amira Lidasan nagprotesta sa DOJ para ipanawagan ang pagpapalaya ng political prisoners. Si Senator Amy Marcos nagpahayag ng suporta sa mga magsasaka sa pagtitipon sa Quezon. Sa Maynila, kinilala ni Lisa Masa ang ambag ng kababaihan sa pagbabago ng lipunan. Si Representative Arlene Rosas idiniin ang pagpapalakas sa boses ng kababaihan. Sa Davao de Oro, inihayag ni Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pag-unlad. Sa Cavite, kinilala ni Ariel Querubin ang anyay kabayanihan ng security guards. Sa Antique, binigyang diin ni Danilo Ramos ang pagpapalakas ng local rice industry. Pinahalagahan naman ni Ronel Arambulo ang mga mangingisda sa Panay Island. Si Congresswoman Franz Castro binigyang diin ang kahalagahan ng kabataan ngayong eleksyon. Presyo ng bilihin ang tinalakay ni Senator Francis Tolentino sa mga tindera sa palengke ng Caloocan.
Umento sa sahod at sapat na benepisyo ng barangay health workers ang ipinaglaban ni Aline Andamo sa Iloilo. Nag-motorcade rally si Senator Ramon Bong Revilla sa ilang bahagi sa Quezon. Sa Ortigas, nakiisa si Teddy Casino sa protesta para tutulan ng NLEX toll hike. Si Modi Floran sinabing pasakit sa mga driver at commuter ang NLEX toll hike. Isinulong ni Senadora Pia Cayetano ang pagpapaunlad ng Cavite State University bilang Smart Campus. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Minsan baker, minsan aktres. Ganyan ang peg ngayon ni Rian Ramos na abala sa showbiz at maging sa kanyang negosyo. Ayon kay Rian, masaya siyang nakasama siya sa mga naimbitahang mag-demo sa isang malaking bakery fair dahil sa kanyang cookies. At dinadala pa raw niya ang kanyang cookies sa set ng Encantadia Chronicles Sangre para ibahagi sa buong cast at crew. Tuloy-tuloy naman ang taping ng serye kung saan gaganap si Rian bilang si Mitena. E ano kaya ang dapat abangan sa kanyang kauna-unahang kontrabida role? Si Mitena, she is an ice queen. Pero yung sasabihin ko lang is expect the unexpected. Kasi iibahin namin ang atake dito. Ibang klaseng dark character, napakalalim. Actually, it's a very beautiful role. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.